Ito pala ang dahilan kung bakit hindi ganong kadali simulan ang impeachment trial kay Sara Duterte, Vice President. Kasi sinasabi po ngayon ng Senate President Escudero, marami pang gagawin, maraming babaguhin sa rules. Dahil daw po yung mga nakaraan na mga impeachment kay dating Chief Justice na nasa kabilang buhay na si Corona at iba pa, hindi raw nabago. Kaya kailangan baguhin para daw mas maganda ang takbo, mas mabilis, mas maayos ang trial. Kaya hindi talaga pwedeng madaliin ito. At ngayon daw pong nakareses ang Kongreso, ay sa kanila gagawin at ngayon nila gagawin ang pag-aayos nitong mga rules na ito. Itong mga isong ito. Okay? At hindi po talaga dapat ganun kadali. Hindi po mamadaliin. Kasi mahalaga daw na maging maayos ang proseso. Hindi katulad ng mga nakaraang trial. Ito, pakinggan natin ang ilang bahagi ng paliwanag ni Senate President Chis Escudero. So, kung mag-change yung kanyang stand, hindi nga siya magandang may sabpina, possible dahil yung pag-issue ng sa pagharap niya sa muli sa media. Merong sabpina lang. Hindi pa naman warrant. Sabpina is enough. Kung hindi pa rin nga siya mag-attend. Again, a subpoena is a compulsory process. The Sergeant at Arms and law enforcement officers can enforce a subpoena. Okay, and then Cecil. Sir, yung pre-trial ay mangyayari pag na-convene na? O pre-trial Under our rules kasi, wala pa yon. Kasi wala pa naman noon eh. Okay. So, pag sa amendment namin ng rules, nilagay na yon, pwedeng pagpasyahan ng 19th Congress na payagan na yon sa ilalim ng 19th Congress. Dahil nga, yung presiding officer, sangayon sa aming rules, ay may kapangyarihan to take proper order of the subject matter of impeachment. I mean, it should happen, yung pre-trial, pag na-convene. So, June 2 onwards pa rin. Hindi kailangan nga ma-convene eh. Kasi, ang magulo pa siya eh. Kung isipin mo, convene, susumpa, tapos susumpa uli. Sir, basic to. Ano po bang laman ng pre-trial? Nakalagay doon yung mga ebidensya nila, yung bilang ng testigo nila, at nakapaloob doon yung judicial affidavits nila. Kumbaga, halos wala ng direct examination. Dito na napanood yun sa Corona trial na, so nung petsang to, nasaan ka? Nakalagay na rin yung kwento niya, ipapa-identify na lamang sa kanya yung kanyang judicial affidavit. Ikaw ba talaga gumawa ito? Pirma mo ba ito? Lahat ba na nakapaloob dito ay totoo? Cross-examination na diretso. It will abbreviate the proceedings. Mas mabilis ang proceedings. Ngayon, may nakasaad din sa rules of court na yung mga testigo at ebidensya na hindi mo binanggit dyan, hindi mo na pwedeng ipresenta pa. Maliban na lang kung nadiscover mo lamang nitong makalipas ang ilang araw, ilang oras na wala pa, hindi mo pa alam nung ginawa mo yung pre-trial. So, may mga ganon. So, in a way, nalilimitahan niya yung pagpapatagal na maaaring gawin ng magkabilang panig. Basically, the pre-trial is just a submission of yung mga affidavit. Yes. Which could happen before the convening. Yes. Okay. That's what I'm saying. If the rules will authorize the presiding officer to issue those, kabilang na yung pagpapasagot kay VP Sara, kabilang na yung pagsasabit ng reply ng mga prosecutors. Lahat ng bagay na ito, hindi pa to trial can be done already under the 19th Congress, lalampas ng konti sa 20th Congress, pero yung trial mismo talaga, magsisimula ng 20th Congress. Except again, kung sa rules ay sabihin na pwedeng mag-receive ng evidence through commissioners. Yung 12 may iiwang kasi ginagawa na rin ng korte yan ngayon eh. Pwedeng tumanggap na ebidensya ay may iiwang 12. Trial na rin yun in a way. Dahil tumatanggap ka na ng ebidensya through commissioners, quote-unquote eh. Not the whole court. If that will be decided upon by the majority. Sir, safe pa rin sabihin that the impeachment trial hindi naman kailangan maging abogado kasi naman kahit nga abogado, mag-aaral pa eh. Baka mamaya mas malalim pa yung pag-aaral nila kaysa sa abogado na akala niya, alam niya na lahat. Di ba? So, hindi naman nangangahulugan. Ayan, diyan pa lang sa mga pahayag na yan ni Senador Escudero, ang Senate President, ay mukhang ibang-iba pala
ang magiging trial ngayon compare dun sa nakaraang mga trial. Yung ERAP impeachment trial, Corona, at kung sino-sino pa. Mukhang iba. Mas gusto nila detalyado na base sa dokumento. Pagka parang wala ng presentation, basta kung ito, sinumpaan mo salaysay ito na yon, cross-examination kagad. Pero ang sinasabi niya, talagang wala ng panahon pagka ngayon, 19 Congress. Aabot talaga ng 20 Congress. July pa po yung 20 Congress Kasi mag-i-election tayo sa Mayo. Tapos itong 19 Congress, magtatapos ang term nila hanggang June 30. At July 1 or July, mag-uumpisa na po yung mga yung 12 bagong senador. Yung 12 maiiwan, yun ang magtutuloy-tuloy. So aabutin talaga ng 20 Congress ang trial. Ganon ang pwedeng mangyari. Kaya matagal pa. Pero wala tayong magagawa. Kasi sabi nga niya, yung rules babaguhin nila. Kasi maraming butas doon sa nakaraang rules ng mga impeachment. Pati yung susuotin nila, kung ano bang sila ba, ano ba susuotin nilang damit para maging parang justice ng Supreme Court. Kung ano bang susuotin nila, pag-uusapan pa raw. Kung kailan talagang dapat na mag-umpisa ito, pag-uusapan pa rin. So lahat po, ito palang recess na ito, hanggang June, ito yung kailang aaralin at gagawin. Kung paanong magandang proseso na katanggap-tanggap sa taong bayan, malinis, mabilis, at hindi magiging redundant yung mga pagtalakay. Kasi ibang-iba po ang trial, hearing sa korte kaysa sa impeachment trial. Magkaiba po yan. So, ibig sabihin, hindi gaanong maasahan natin na mayroong mga matitinding kulitan sa pagitan po ng prosecutor at defense counsel. Dahil ang pagbabasihan, kung may mga testigo, ay yung kailan sinumpa ang salaysay, tapos cross-examination na. At yun naman sinasabi, na issue, na kasi may balita ngayon na pwede raw si Sara pagka nasa sa kalagitnaan ng trial, pwede mag-resign. Sabi ngayon ni Escudero, bilang Senate President, hindi ganun kadali yun. Ang lahat ng gagawin ay subject for approval ng impeachment court. Ibig sabihin, kung mag-file ng resignation si Sara Duterte, hindi pa rin sigurado kung tatanggapin nila o hindi. Kung ang desisyon ng impeachment court ay ituloy ang trial, di wala rin. So meron kasing balita na posibleng sa kalagitnaan, pag naramdaman daw ng mga Duterte na mabigat yung kaso, magre-resign. Ngayon, sinasabi na hindi ganun kadali. Kami ang magde-decide kung tama o hindi, or papayagan nila mag-resign ang isang nasa sakdal or subject for impeachment. So, katulad ng sinabi ng ibang mga prosecutor, na kapag nag-umpisa na yan, hindi na pwede mag-resign. Although meron ding ilang abogado na nagsasabi kapag daw nag-resign, tapos na. Nagsasabi si dating Justice Carpio Parang dito ko lang narinig, iba yung statement niya. Na pagka daw nag-resign si Sara, tapos na yung trial. Hindi. Ang sinasabi ngayon ng ibang abogado, hindi ganon. Ang korte o ang impeachment court ang magde-decide kung tatanggapin o hindi ang resignation. Mas bibigyan nilang priority, nandiyan na yung problema, nandiyan na yung kaso, nandiyan na ebidensya, ituloy natin ito. Kaya, so talagang kaabang-abang. Nako, marami pa hong dapat pag-usapan dito. Abangan ninyo. Please like and share ng video ito.